The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. After making the crossing to the other side of the sea, Jesus and his disciples came to land at Gennesaret and tied up there. As they were leaving the boat, people immediately recognized him. They scurried about the surrounding country and began to bring in the sick on mats to wherever they heard he was. Whatever villages or towns or countryside he entered, they laid the sick in the marketplaces and begged him that they might touch only the tassel on his cloak. And as many as touched it were healed. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Alam niyo ho, ilang beses na ho akong tinawagan ng aming personnel dito ho sa Minor Basilica dahil may isang deboto o may isang pilgrim ho na nahulog yung kanyang susi ng sasakyan, o di kay nahuhulog yung kanyang passport sa likod ho ni Inan Maria ng Manawag. At ilang supot na rin hong ng papel na may nakalagay na prayer o petitions na nakukuha ho namin sa likod ni Inan Maria ng Manawag sa tuwing binababa ho namin siya at nililinisan yung imahe. At isa yung lang ho yung dahilan na naisip namin kung bakit meron hong nahuhulog na passport, susi ng sasakyan, hindi kay papel na naglalaman ho ng mga petitions. At yung dahilan ho naisip namin, dahil yung mga tao ho, yung mga deboto at pilgrim, nilalapat ho nila yung mga bagay na yan sa likod ho ni Inan Maria, sa laylayan ho ng damit ni Inan Maria ng Manawag. Na para ho bang isang anak na nagsusumamo ho sa kanyang ina, na para ho bang sinasabi, Ina, huwag mo namang kalimutan yung mga dasal ko. Para hong sinasabi ng deboto na yun o pilgrim na yun, Ina, samahan mo naman ako sa biyahe ng buhay ko. Kapag merong request na ganon, hindi na ako nagdadalawang isip na payagan. Kapag sinabi ng personnel ho namin, Father, may nahulog na namang susi ho, kukunin na ho namin. Butin lang magaling yung personnel ho namin, lalo na yung personnel namin na kasing cute ko, kayang pumasok doon ho sa isang butas at nadudukot ho niya yung passport, hindi kay susi. Pag ganong requests, hindi na ako nagdalawang isip na payagan. Sige, kunin nyo na. Bakit ho hindi na ako nagdalawang isip? Kasi parang nakikita ko rin yung sarili ko sa kanila. Nung bagong assign ho ako dito, niyaya ako ng isang kasama kong pare sa paglilinis ho ng imahe ni Inan Maria. At nung nasa harap ko na ho yung imahe, sabi nung kasama kong pare, ayan na siya, hawak ka na sa kanya at dasal ka. At tumawak ho ako sa damit ni Inang Maria, Apo Bakit, dahil hindi ako ready, yung nasabi ko lang ho, nasa isip ko ho, naging dasal ko lang, napakasimple. Sabi ko lang, Ina, wag mo po akong pabayaan. With that simple touch and simple words, perhaps I was healed of my doubts, my fears, my insecurities, and my new assignment. There is healing in touching. Kapag di ho ba, kapag nalulungkot ho tayo, marahil kinakabahan, o di kayo nagdududa sa sarili, isang hawak lang ho, isang tapik lang ng isang kaibigan, nakakawala ho ng lungkot, nakakawala ng kaba, o di kayo nakakawala ng pagdududa, mga pagdududa sa sarili. Kaya nga sa ating ebanghelyo sa araw na ito, narinig ho natin na maraming may sakit ang gumaling dahil nakahawak ko sila sa laylayan ng damit ng ating Panginoon.
at hinayaan ho ng ating Panginoon na makahawak ko sila sa laylayan ng kanyang damit dahil ninanais ho ng ating Panginoon na maramdaman yung presensya niya, maramdaman ng mga taong may sakit yung grasya niya kahit sa simpleng paghawak lang ho sa kanyang dapit at magkaroon sila ng kagalingan, magkaroon sila ng pagbabago. Our Lord Jesus Christ touched and allowed to be touched by the people around Him, especially the sick, so that they may be cured and be converted. Meron ho kaming matandang pare ho dito, hindi na ho active sa ministry, at paminsan-minsan binibisita ko siya sa kanyang kwarto. At yung mga unang bisita ko ho sa kanya, napansin ko na medyo stiff si Lolo Father. At madalas ay nakatingin lang ho sa akin. Binabati ko siya at kunting kamusta at aalis na rin ho. At pag alis ko ay sinasabi ho niya sa akin, "Salamat sa pagbisita." As simple as that, sinasabi niya lang, "Salamat sa pagbisita." At ginawa ko, dinalasan ko yung pagbisita sa kanya at sinamahan ko ng kunting tapik sa balikat niya paminsan-minsan, kunting tapik sa kamay ho niya, at medyo merong kunting pagbabago ho kay Lolo Father. Kaya minsan, nung umalis ako, sabi niya sa akin, "Salamat sa pagbisita, na-touch ako." At may kasamang ngiti si Lolo Father. Yung dating maestro ho namin, si Brother Bruno Cadoray, tinanong ho niya kaming mga pare at kasama yung mga seminarista sa formation. Yung tanong ho niya ay very challenging. Tanong ho niya sa amin, "What change do you make in the world?" Anong pagbabago ang ginagawa mo sa mundo? Di ba napaka-challenging? Anong pagbabago yung ginagawa mo sa mundo? At dahil medyo mahirap yung tanong, tahimik lang ho kami lahat. At siguro nag-iisip. At ako naman yung naisip ko, nasagot. Yung mga simpleng bagay lang, Para nga sa akin, simpleng hawak o tapik sa taong nalulungkot, sa taong nag-iisa, sa taong nagdududa sa sarili, para sa akin, sapat na at merong pagbabago na nangyayari. Our gospel today is reminding us, is challenging us to ask ourselves, can we also touch those people around us? Physically and spiritually, especially those who are indifferent to us, even those people who hate us. Can we touch them? Do we allow others to touch us and be disturbed in our complacency and convenience and see their needs and help them? Or are we becoming distant and untouchable? Baka naman minsan may lumapit sa atin, umiiwas na tayo, at medyo hawakan tayo. Sabi, "Wag mo akong hawakan. Don't touch me." Are we becoming distant and untouchable? Kaya yung paalala ko sa atin, touched, be cured, be converted. Being touched, being cured, and being converted are signs that God's grace is in us.